PVL salaries pang PBA na? May 2M? House and car? Deserve ba? Team ni Sed sa Thailand, 2 finals na. Pero bagayin ka viyad, kalimutan mo subscribe at notification bell para update kayo dito sa ating channel. Patuloy nga nating tinatampok dito sa ating channel ang pag-usbong at paglaki palalo ng kaisa-isang professional women's volleyball league sa bansa na PVL. Mas lalo pang ang umiingay ito dahil sa mga nakaka-excite at inaabangang transfers ng players na halos every conference ay nagaganap. Sa pag-transition ng PVL sa mas malaki at global-like na liga, syempre kailangan nilang patunayan na sila ay may integridad, kredibilidad na tawagin bilang first-class professional volleyball league. Kaya naman, patuloy ang pag-explore ng liga sa mga safety measures and guardrails na pwede nilang i-implement simula sa taong ito. Isa nga sa mga issue dito ang sweldo umano ng players. Well, di naman talaga siya malaking issue, ngunit gusto lang masiguro ng PVL na fair ang playing field ng liga. Kumbaga, walang lamangan, lalo na sa pagpapatupad nila ng tinatawag na salary cap. Terminolohiyang ating napapakinggan lang sa basketball, pero ngayon, i-a-apply na sa volleyball. Marami na rin kasi umanong naririnig ang pamunuan ng PVL tungkol sa tila mga malalaking kontrata na nakukuha ng mga players sa malalaking teams na medyo bothersome para sa maliliit na koponan. Sa katunayan, naglabas nga ng artikulo ang mamamahayag na si Homer Saison sa Spin kung saan tampok at headline nito na di umano mala PBA na daw ang swelduhan ngayon sa PVL. Ibig sabihin baka bihira o halos wala na atang player ngayon ang sumasahod ng below 100k a month kung pag-uusapan ang PBA standard. Kayo mga ka-V-heads, kumbinsido ba kayo dito? Kung oo, deserve ba ng PVL players o hindi? I-comment niyo yan. Pero sa akin palagay, kung totoo man ang mga PBA-like salaries ngayon sa PVL, well, deserve na mga players ang halaga na yan. Why? Aba dapat lang napantay na ang trato sa PBA at PVL ngayon dahil for short span of years, natapatan na ng PVL ang popularity ng PBA. Actually, kung titignan ng fans sa bawat game day, mas marami pa ang nanonood sa PVL ngayon. Wala pa dyan ang milyon-milyong nasa TV at online na kung saan napapanood din ng PVL. Just the fact na ang tao ngayon gumagastos para manood ng volleyball kumpara sa basketball ay napakalaking increase yan sa popularity ng liga. At pag ang liga ay naging popular dahil yan sa mga players, they gave the best and quality ng performance na maibibigay nila. Kaya dapat rin silang bigyan ng credit sa pamamagitan ng pagtaas ng kanilang mga sahod. Isa nga sa mga punto rito si Sed Domingo kung saan di umano nadawit ang pangalan ng former Creamline star sa di umano labis na pagbibigay ng akari sa kanya kaya napunta siya rito. Lumabas umano sa rumor na tumanggap daw si Sed ng libreng bahay, kotse at 2 milyon na signing fee sa kanyang pagsisimula pa lang sa Chargers. Bukod pa daw yan sa halos 450,000 monthly contract ng Pinay Blocker. Well, binirip ka nga ito sa Akari Management kung saan tinawanan nila ito at sinabing hindi ito totoo. Maski na si PVL President Ricky Palou kumbinsido na imposible rin talaga natanggapin ang ganitong halaga ni Sed sa kanyang napagpunta sa Akari. Well, sabihin man nila kung totoo o hindi, wala naman sigurong masama kung ang isang star player ay makakuha ng ganito mula sa isang team. Ang magiging masama lang rito ay syempre para sa mga kasamahan niya sa team kung saan posibleng magsimula ito ng inggitan sa isa't isa. Bakit siya may ganito, may ganyan, ako wala? Baka magkasamaan ng loob. Bukod pa dyan, ang mas maging malaking epekto nito sa ibang mga di gaano mayayamang teams kung saan di nila afford ang ganitong mga bagay para sa isang player na posibleng magresulta na sila ay maging dehado na tuloy sa liga. Yan ang kailangang solusyonan at balansin ngayon ng PVL na basta't nasa tamang pagpapatakbo ay posible namang magawa. Anyways, let's leave it at that na lang sa ngayon at ipagpatuloy na natin ang usapang Sed Domingo dahil pasok na nga ang kanyang kupunan ngayon sa Thailand na nakonratsasima sa finals ng 2023 to 2024 Thailand V-League. Yan ang kinumpirma ng kanyang kupunan sa kanilang social media accounts. May 8-1 win-loss card ang Nakhon kung saan ito ang nagdala sa kanila patungo sa finals. Di na rin magiging bearing ang natitira nilang huling 3 laro dito sa round 2 ng liga. This is Nakhon's second straight finals appearance at posible nilang ma-defend ang kanilang corona. Pati ang kanilang men's team pasok na rin sa finals ng liga with an undefeated 9-0 card. Let's hope and pray na magkampiyon ng Nakhon dahil if mangyari yan, madadala nila ang pride ng Pinas dahil may chance ng maging first ever Pinay import sa Sed na maging champion sa Thai League. So, for support this channel, please subscribe, notification bell to updated on my coming videos.